naghahanda na ang China para sa mga potensyal na taripa sa lahat ng mga produkto nito na pumapasok sa Amerika matapos magbanta si US President Donald Trump na magpapataw ng 10 hanggang 20% na duty sa mga import ng China sa darating na unang linggo ng Pebrero. Sa isang regular na press briefing noong Miyerkules, binigyan din ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning ang pangako ng China na ipagtanggol ang pambansang interes nito sa lahat ng aspeto, lalong-lalo na sa bansang Amerika. Ang mga reaksyon ng Beijing ay dumating pagkatapos sabihin ni Trump na ang kanyang gobyerno ay tumitingin sa potensyal na magpataw ng 10 to 20% na taripa sa mga import ng China dahil ang China ay nagpapadala ng fentanyl sa US sa pamamagitan ng Mexico at ng Canada. Ang fentanyl ay isang opioid na gawa ng tao na halos 50 beses na mas matapang sa heroin at 100 beses na mas matapang sa morphine. Maaaring ihalo o isama ang fentanyl sa mga gamot na tulad ng heroin, cocaine at methamphetamine pills na kamukha ng isang lehitimong gamot. Sa mga social media sa China, ang banta na Pangulo ng US ay sanlulubong na maghalong tugon at reaksyon mula sa mga mamamayan nito. Ang ilan sa mga gumagamit ng internet ay nagsabi na ang 10 to 20% na taripa ay maaaring sundan pa ng mga sunod-sunod na mga serye ng mga tungkulin na ipataw laban sa mga kalakal ng China, habang ang iba ay pinuna si Trump sa pagiging unpredictable at pabago-bago ng mga desisyon nito sa buhay. Samantala, pinabulaanan ni Commodore J. Tariela ang pambibintang ng China tungkol sa paggamit di mano ng sasakyan pandagat ng Philippine Coast Guard ng water cannon laban sa kanilang mga barko na nagpapatrolya sa karagatan malapit sa probinsya ng Zambales. Kaya ayon sa China, ito raw ang mga dahilan kung bakit patuloy ang pagpapadala nila ng mga karagdagang pwersa sa nasabing mga karagatan upang proteksyonan ang kanilang mga interes sa rehiyon. Ayon kay Tariela, maglabas di mano ng mga ebidensya ang China sa kanilang pambibintang sa nasabing paggamit ng water cannon ng Philippine Coast Guard. Pagpapakita raw ito ng pagiging sinungaling ng China upang takpan ang mga ginagawa nito mga iligal na pag-okupa ng mga bahura at karagatan sakop ng Pilipinas. Dagdag pa nito, China raw ang totoong nag-uudyok sa sarili nila na itulak ang mga tropa ng Pilipinas malapit sa pampang ng Luzon gamit ang kanilang nakamamatay at nakakabinging Long-Range Acoustic Device o LRAD. Ginawa ito ng China Coast Guard vessel CCG-3103 para pigilan ang barko ng Philippine Coast Guard na itaboy sila palayo ng 90 nautical miles mula sa Masinloc, Zambales, kung saan siya rin ang sasakyang pandagat. Nag-i-escort sa CCG vessel 5901 na tinaguriang The Monster Ship of China.